Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, na ang iyong tahanan ay nasa mga langit, muli kaming dumudulog sa inyong luklukan ng awa at taus-puso nagpapasalamat sa pagkakataong inyong pinagkaloob sa amin na magkatipon-tipon upang mag-aral ng inyong banal na salita. Hinihiling ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin ng mga espiritual na bagay na aming mapag-aaralan. Ganon din naman inyong abang lingkod, Elder Epi, na inyong hinirang at binigyan ng kaloob na maipaliwanag ang magandang balita ng kaligtasan upang sa dakong huli ang inyong pangalan ay mabigyang puri at maingatan. Salamat Panginoon sa katotohanan ng aming masusumpungan na siyang magpapalago sa pananampalatayang inyong itinimo sa aming puso. Naway magbunga ito ng aming pagiging tapat sa gawaing inyong iniatang sa amin. Bilang inyong mga kinatawan sa pagtatapos ng inyong banal na gawain. Itong aming samot dalangin, alang-alang po lahat sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Salamat Kuya Piper sa opening prayer. Lahat ay aking binabati sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Ngayong gabi, dyan sa California, hapon, almost tanghalin dyan sa Pilipinas, at sa lahat ng makakapakinig nito, ito ay ilalagay natin sa YouTube. Nawa ito, by the grace of God, tsaka guidance ng Holy Spirit, ay i-bless ni Lord at maliwanagan tayong lahat, mga tao, kanyang mga anak, tungkol dito sa ating pag-aaralang tinatawag na the Day of Atonement. 2 Wednesdays, pinag-aralan natin yung millennium, 1,000 years na tinuturo ng Bible. Mga events, activities, at sana ay nagkaroon tayo ng liwanag, pag-unawa doon na matanggal yung confusion. Anong issue sa millennium? Main issue ng millennium? Tatanggalin ang lahat ng pagdududa sa isipan ng kahit tayo ay mga nananampalataya na, meron pa rin tayong mga katanungan sa ating mga puso't isipan, na meron tayong mindset na pag nakita ko ang Panginoon, itatanong ko talaga ito sa Kanya. So bilang mga pari at saserdote, hindi lamang tayo maglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-asikaso ng mga taong doon lang nakarinig ng magandang pabalita, kung hindi tayo din ay magbubukas ng mga aklat at maghuhukom, mag-i-investigate, ipapakita lahat ng Panginoon ang dahilan bakit wala yung iba na inaasahan natin at bakit nandun yung mga iba na hindi natin inaasahan o hindi natin kilala, at higit sa lahat, magugulat tayo na nandun pala talaga tayo. Although may pananampalataya tayo, yun ang gusto ng Panginoon, yun din ang hangarin natin na nandun tayo, talagang iiyak tayo sa paanan ng Panginoon. Salamat Panginoon. Thank you Lord for saving my soul. So ngayon, lilipat tayo sa isa pang mga last day events. Bago dumating yung millennium, yung 1,000 years, actually, sorry, akala ko judgment. Yung tinatawag na Day of Atonement, mangyayari ito pagkatapos ng 1,000 years na tayo ay magbabakasyon sa langit. Ano? So ito na yung magiging study natin ngayong gabi. Yan. Siguro familiar kayo dyan sa bundok na yan, ano? The Day of Atonement. Itong doctrine sa Day of Atonement, hindi siya masyado ginagalaw, hindi siya masyado tinuturo, hindi siya masyado naririnig. Kaya para siyang nandiyan siya sa Bible pero hindi masyado karamihan ng mga sa kaligtasan, anong mga gagawin natin. Pero itong Day of Atonement, hindi masyado. Kaya yung kulay niya parang gold siya, no?
Dito na si Part Rafi. Pareng Part, magandang umaga dyan sa inyo. Na alala ko, imbitahan kita kasi parang sayang. Okay, so ulitin natin, no? Tinatawag nitong the Day of Atonement. Hindi siya masyado napag-uusapan, hindi siya masyado napag-aaralan. Pero ito isa sa pinakamahalagang katotohanan na itinuturo ng Bible, lalo na sa mga last day event, yung investigative judgment, tapos yung 1,000 years. Ito yung pinaka-main, apat ito: investigative judgment, millennium, 1,000 years, tapos Day of Atonement, tapos New Heaven and New Earth. So dito tayo sa Day of Atonement. Apat ito na activities na last days events sa pagkatapos ng 1,000 years. Ngayon, by the grace of God, pag-aaralan natin ito, tututukan natin ito mga kapatid. Ano? Let's pray ang guidance ng Holy Spirit. So hindi lang tayo nag-aaral, nakikinig na nakikita natin dyan. Talagang i-examine natin ito. Ngayon, itong Day of Atonement, maganda yung title niya, di ba? Makita nyo merong pari dyan, saserdote, merong dalawang kambing. Sa Ilocano, kalding. Sa Bisaya, kanding. Sa Tagalog, kambing. Pero isa lang yan. May dalawang kambing yan. Pagandahin natin yung Day of Atonement. Yung gagawin natin siyang green na medyo attractive sa mind natin. So mga kapatid, yan ang topic natin ngayong gabi. Hindi ko alam kung matatapos ito, depende kasi medyo na late na tayo mag-umpisa. Umpisa natin dito na ang hindi siya isa sa pinakamahalaga, kung hindi ito yung pinakamahalaga sa mga piyesta ng mga Hudyo mula dun sa Old Testament, papunta ng New Testament, hanggang ngayon. Dito sa Amerika, sineselebrate nila yung tinatawag na uh, Yom Kippur, the Day of Atonement. Ito ang pinaka-importante sa kanila. Kasi, parang nawala si Part Rafi, ano? Paki-accept mo, Kuya Pipes, pag dumating ha, pag nandyan. Part Rafi, pag nandyan ka, paki-present ko kung hindi ko makita, ha? Parang check attendance. Anyway, so, ngayon, ayan na si Kuya Pipe. Noong panahon sa Old Testament, panahon ng New Testament hanggang ngayon, Kuya Pipes, pwedeng pabasa ng Leviticus chapter 23 verse 20. Leviticus chapter 23 verse 26. Or kung sinong available, Leviticus 23 Verse 26. 6. Dala ko ba? And the Lord, Or Trapi, magandang tanghali dyan sa inyo. Mukhang fresco dyan sa inyo, ah. Nawala. Magandang tanghali. Buti available ka ngayon. Oo, Ayos. nandito ako. Oo. Antay ko nga eh. Ayos. Kuya Pipes? good morning, John. Leviticus po. 23, verse 26. And the Lord spoke to Moses, saying, also the 10th day of this 7th month shall be the day of atonement. It shall be a holy convocation for you. You shall afflict your souls and offer an offering made by fire to the Lord. Ewan ko na natapos na natin yung Sanctuary series. Kasama ito yung dalawang bagay na gagawin sa Day of Atonement. Afflict your souls and do not do any work. Pero dito, magpo-focus muna tayo. Kailan gagawin ito sa Jewish calendar? On the 10th day of the 7th month. Pag binasa nyo natin yung Leviticus 23, sa first day of the 7th month, hindi yan July. Yan ay between September and October, kung saan yun ang buwan na buhay si Jesus. Sa first day of the 7th month, yun ay kapiyastahan na isa-celebrate nila ng trumpets. Merong patunog. Magbibigay sila ng sound na in few days,
magkakaroon na ng judgment. Yan yung Day of Atonement on the 10th day. First day, Feast of Trumpets. 10th day, Day of Atonement. 15th day of the 7th month, yan yung Feast of Tabernacle. So itong tatlong ito sa 7th month, dyan yung activities ng pagkabuhay ni Kristo. Merong announcement na mabubuhay si Jesus, born of a woman, in the fullness of time, born under the law. Okay. So, Old Testament, New Testament, hanggang ngayon, it was and still important to the Jews sa dalawang dahilan. Number one, they're looking forward for the Day of Atonement as a solemn day of judgment. Ngayon, kung mapag-aralan natin next time, kasunod nito pag natapos ito, dun muna tayo sa judgment bago tayo dun sa new heaven and new earth. Kasi sa mga Kristiyano, mga 95% ng Christians, pag naririnig itong judgment, natutuwa sila kasi ang Panginoon ang maghuhukom. At the same time, natatakot kasi hindi natin sigurado if we will make it to heaven do sa judgment na yan. So pag-aaralan din natin yan or re-reviewin natin. Pangalawa, ito yung final event or final activity doon sa sanctuary service. It was the culmination of the sanctuary services. Yan yung last day. 10th day of the 7th month papunta doon sa 15th day. Ito yung pinaka-last activity. Yung Day of Atonement. So ngayon, doon sa pinadala ni Kuya Piper na verse, babasahin natin Leviticus chapter 16 verses 7 to 10. Titingnan natin isa-isa. Unahin muna natin si Kuya Piper magbasa. Pangalawa, Kuya Rafi. Pangatlo, Ate Nets. Kung available si Sister Gina. Pangapat, available si Sister Daisy. Panglima, available si Part Rafi. Pang-anim, para ikot-ikot yung basa natin. Kuya Pipes, Leviticus 16 verse 7. And he shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. Okay. So i-highlights na kaagad natin ang pinaka-main thing dito, pinaka-main subject dito sa verse 7, 2 goats. Anong gagawin dito sa 2 goats? Si Kuya Rafi naman. Verse 8. Nakamute kayo, Kuya Rafi, ha? Di ba kung maingay yung ano? And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. So, magri-ripa. Ripa ba sa Tagalog? Naintindihan ba natin yung cast lots? Tama ba yung ripa, Kuya Pipes? Yung pipi, bubunot? Oo. Anong Bubunutin. bubunutin? Yung isang kambing para sa Panginoon, yung isa para sa scapegoat. Nandito yung confusion kasi kumisan, pinag-iisa lang itong si Lord tsaka scapegoat. Hindi pwede kasi one for the Lord and other for the scapegoat. Aayusin natin ito kasi maraming kapatid natin ng mga Christians, iniisip nila dahil si Kristo ang namatay dun sa cross, siya yung parang naging scapegoat. Kasi siya yung, di ba may turo na tanggap natin na, oh, praise the Lord, hallelujah. Talagang si Kristo ang, ako makasalanan ako pero sa biyaya ng Diyos, si Kristo ang namatay sa halip na ako. Doon nila ina-apply yung pagiging scapegoat. So, si Lord, yung isang kambing para kay Lord, tapos yung isang kambing, scapegoat, para din kay Lord. Parang magkakaroon tayo ng confusion. Kaya, as much as possible, by the grace of God, at siyempre through the guidance of the Holy Spirit, liliwanagin natin ito. Ate Nets, verse 9. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for a sin offering. Okay, tatandaan natin. Yung Lord's goat, kung saan pumasok yung pagripa, ano ang purpose para kay Lord's goat? For sin offering. Okay? Kung available si Sister Gina, verse 10. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive,
before the Lord to make an atonement with him and to let him go for a scapegoat into the wilderness. Yan. Ngayon, para ma-summarize natin ito lahat na binasa natin, ayusin natin. Una, yung saserdote, kukuha ng 2 kambing. Pasensya na kayo, parang sabi, si Brother Epi naman, para kaming ginagawa na grade 1. Mas maganda na yung ganito, mas maganda na yung malinaw kaysa malabnaw, di ba? Yung binasa natin, verses 7 to 10, kukuha yung saserdote ng 2 kambing. Tapos, anong gagawin? Magriripa, bubunot dun sa 2 kung saan yung para kay Lord at para kay scapegoat. So, hindi pwede si Lord, siya rin yung scapegoat. May idea na tayo dito, no? Okay, so hindi si Lord, siya rin yung scapegoat. Ano yung kambing para kay Lord? Sin offering. Yung para kay scapegoat ay for the atonement. Yan. Ngayon, Sister Daisy, pwede ka ba magbasa? Okay ka bang antena mo dyan? Maliwanag na to sa atin, no? Ito yung summary ng... Shall, ito Ha? po yung nasa screen. Oo. Oo. Yung nasa screen po yan. Oo. Shall take the Hindi, 2 goats. Sa sunod na screen, ikaw magbabasa. Pinakita ko lang ito mga Okay, binasa sorry. nila kanina. Ito yung summary ng binasa natin ng Leviticus 16, 7 to 12. Na yan ang purpose ng lahat. Ano? Ito Yes. ngayon yung babasahin mo. Yan. According to the sanctuary model God shows and tell, the daily services concluded every year on the Day of Atonement. This was and still is the most solemn feast day in the Jewish calendar, Yom Kippur. It represented the culmination of the plan of redemption, pointing to the time when sin would be totally eradicated and everlasting righteousness would be ushered in. Okay. So pagkatapos nung 1,000 years na bakasyon natin sa langit, bababa yung New Jerusalem, yung mga unbelievers na natulog for 1,000 years dito sa lupa na natiling patay, at si Satanas ay meron na naman siyang freedom magdaya sa buong mundo, ito na yung last part. When sin, so itong Yom Kippur, itong Day of Atonement, tumutuko yan doon sa pagtapos ng controversy between Christ and Satan. Sin will be totally eradicated and everlasting righteousness will be ushered in. So may tanong ngayon dito si Bunso. Ang tanong niya, bakit naging atonement yung scapegoat? Yan ang aabangan nyo kasi dito sa presentation natin, sa pag-aaral natin, sasagutin dyan ngayon. Maganda itong tanong talaga, legitimate ito. Paano naging atonement yung scapegoat? Salamat sa tanong na yan, ha? O ngayon, tapos na si Sir Daisy. Pwede ba si Part Rapi? Part Rapi, pwede ka ba dito? Pwede naman. Okay. Oo. The Day of Atonement therefore pointed to the consummation of the ages. Mhm. It was the only time of the year God required his people to keep a solemn day of fasting and prayer. No strong drink was allowed to be consumed, and the women were required to remove all their jewelry. This feast day pointed to the moment in time when the great controversy between Christ and Satan would finally be ended. Okay, thank you, Part Rapi. Ngayon, bibigyan lang ako ng emphasis dito. May tatanong, bakit kayo mga Adventist ay hindi nagsusuot ng mga alahas? Di ba pinapahintulot ng Panginoon yan? Tama yan. Pero doon sa Solemn Day of Atonement na tayo naniniwala na Day of Atonement started doon sa 2,300 days prophecy. Nandito tayo ngayon sa Day of Atonement. Kaya pinapatanggal niya yung mga, actually pinapasuot niya ng Panginoon mula nung lumabas sila sa Egypt. Lahat ng mga dinala nila ng mga anong tawag niyan? Jewelries.
pinapasuot. Pero pagdating ng 10th day of the 7th month, Day of Atonement, tatanggalin yun. So this feast day pointed to the moment in time. So ngayon, naniniwala tayo na nandito na tayo sa last day events. We are living in the Day of Atonement. Kaya, hindi natin sinusuot yun. Hindi yung, kasi may magtutuak sa mga galing ito, bawal sa kanila. Hindi, dahil parang nagiging identity siya ng isang denomination. Pero kukunin natin yung katotohanan tungkol sa Bible. Balik natin kay Kuya Pipes. Yun lang ang ano ko dito. So yung Day of Atonement talagang focus yan doon sa solemn day. Okay, Kuya Pipes? Besides justifying the faith of the saints in the pre-Advent judgment, the purpose of the Day of Atonement is to vindicate God's holy and righteous name and eradicate the sin problem. When the Day of Atonement is accomplished, when sin and his sinners, along with all who have refused the gift of salvation in Christ, will be destroyed forever. Satan and his angels yan ah. Go ahead, Kuya Pipes. God will then create a new heaven and a new earth for the saints. Yeah, so yan, Satan is yan ang magiging topic natin after ng kung depende sa atin kung naintindihan natin ito, papasok tayo ng ano itong tinatawag na pre-advent judgment or investigative judgment. Kasi maraming natatakot yun sa judgment na yan. Tingnan mo natin itong sulat ni Bonsoy. Di ba sa Day of Atonement, kuya, hindi sila kakain ng karne? O kasama yan, oo. Saka na natin pag-usapan, hindi kakain ng karne, walang strong drinks, walang jewelries. Thank you, Nak. Okay, tuloy tayo. Kuya Rafi. Mari si Kuya Rafi ang teacher natin ngayon. In this study, we will examine the significance of the two goats in the main ceremony that took place on the Day of Atonement. Yan, yun ang layunin ng study natin ngayon. Tapos, meron tayong tatlong bagay na titingnan dito sa study ng Day of Atonement, Kuya Rafi. One, what these two goats represent. Yan. Number two, what is the purpose? Number three, what is the issue? Yan. Okay, ulitin natin mga kapatid. Pabasa Kuya Rafi ha. This day points to the end of the great controversy between Christ and Lucifer. Parang ayata yung Lucifer dyan ha. Ayusin natin. Ngayon na. Yan, okay. Napansin ko nga yan. Nalimutan ko na sabihin sa'yo. Okay. So yan na yon. Yan ang tatlong bagay na titingnan natin. At ulitin natin, itong event na ito ay tatapusin, mamarkahan, piperyudan, bibigyan ng period. So, pag-aralan muna natin anong ibig sabihin ng atonement. Okay? Si Ate Nets ang magtuturo sa atin ngayon, Ate Nets, no? Ano yung nakikita natin dyan? Tulay. Bakit tulay? Kasi hiwala yung bundok, mahirapan yung mga truck, mga tatawid doon para sa mabilis na communication, transportation. Kailangan may tulay. So anong purpose ng tulay sa issue ng bundok? Ito ngayon ang ipapaliwanag ni Ate Nets. Ate Nets, kang babasa ha? Atonement defined. The word atonement is a combination of three separate words joined together at one man. Reconcile or reconciliation. Romans 5:11. Yan. Titingnan natin yan. Itong Romans chapter 5 verse 11. So, tatlong word pinagsama at one man. Okay? 5:11. Sa'yo pa rin to, Ate Nets, ha?
Romans 5:11. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So anong meaning ng atonement? Reconciliation. So ngayon, mga kapatid, pause muna tayo ng sandali, no? Pagganahin muna natin yung isip natin. Kung doon sa kamatayan ng ating Panginoon ay tinanggap na natin, nakita nyo yung verb tense dyan? Tinanggap na natin yung pakikipagkasundo. So meaning, yung kamatayan ni Kristo dun sa cross, yan na yung at one meant reconciliation. Bakit meron pang Day of Atonement? So wag tayong ma-confuse, isulat nyo ito. Total, naka-record naman ito. Wag tayong malilito doon sa the atonement saka the Day of Atonement. Yung pakikipagkasundo at sa araw ng pakikipagkasundo. Kaya merong issue. So, si Sister Gina naman, parang ganun din yung concept, yung mga bundok doon sa China, di ba, malalalim yung bangin, kaya naglalagay sila ng mga tulay. Request natin si Sister Gina siyang magbasa ngayon. The word atonement means removing any barrier that has caused the separation of two people, thus bring them together once again. Therefore, when this happens, they have been reconciled. When used theologically, the word atonement refers to the examine or Expiating. remove. Oh, what's that? Expiating or removing of our sins, which has separated us sinners from a holy God. Isaiah 59 verse 2. Okay. Tingnan niyo sa Bible, sinasabi ng Panginoon sa magitan ni Prophet Isaiah na ang ating kasalanan, siya ang nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. So hindi ang Panginoon ang humiwalay sa atin. Yung kasalanan natin, siya ang nagpahiwalay. At doon sa cross, pinagkasundo muli tayo. Ano? Reconciliation. So napakahalaga ng request ni Bunso, ni Junior, na pag-aralan natin yung humanity of Christ. Meron na tayong dalawang series ng humanity of Christ, di ba? Nakadalawa na tayo. Oo. Kasi isa sa mga writers, Christian writers, ang title ng libro ay Selected Messages, Volume 1, page 244. Sabi ng writer, the humanity of the Son of God is everything to us. It is the golden chain that binds our souls to Christ and through Christ to God. This is to be our study. So lahat ng doctrine natin o pinag-aaralan natin, kailangan makakonect siya doon sa humanity ni Christ. Kasi doon in-execute ng Panginoon ang ating kaligtasan. So, ang kaligtasan na yan hindi sa isang relihiyon lamang na mag-join kayo dito kayo maliligtas. Ang purpose ng Panginoon to raise up that denomination na movement is to restore the everlasting gospel in its purity, the blessed assurance of salvation, para yung tao hindi ma-confuse. Ngayon, ipapakita ko to sa inyo kung anong nakikita nyo dito. Depende sa ginagamit nyong cellphone or TV. Ano nakikita nyo? Desktop na Apple. Tapos meron siyang 14,000K. Mostly 10,000, okay na yun, 14,000. Anong ibig sabihin yan? Clear na clear. Talaga. Mr. Daisy, pwedeng ikaw magbasa nito? Ano nakikita nyo dyan na picture? Maliwanag ba yung picture dyan sa inyo? Picture. Ha? Malinaw. Picture. Si Daisy, nawala yata si Sister Daisy, baka nawala. Si Part Rapi na lang. Naputol siya. Dito po ako, kuya. Nandyan? An- Oh, I'm here. oo. So, agree kayo na maliwanag yung picture na yan? Ma-clear siya? Yes.
Yan. Si Sister Mhm. Daisy muna ang teacher natin. Anong purpose? Bakit pinakita natin itong picture na ito? Pwede pabasa, Sister Daisy? Let us be absolutely clear that on the cross, the sins of the entire human race was atoned for by the death of Jesus Christ. Mhm. As a result, sinful humanity was reconciled to God. This atonement or reconciliation was perfect, full, and complete. This is part and parcel of the good news of the gospel and the New Testament. Romans 5:10 Oh. and 2 Corinthians 5:18 and 19 and Colossians 1:19 to 20. Yan. So, absolutely clear. Kagaya ng picture. So, titingnan natin itong mga verses. Ngayon, i-part Rafi muna ang unahin natin. Palagay ko master na master to ni Part Rafi, yung Romans chapter 5, verse 10. Part Rafi. Kita niyo yung mga alon-alon doon sa dagat? Ganda, no? 14,000 pixel. Maliwanag ba yan sa inyo? Oh. Parang Port Okay. Barton, Palawan. Ha? Port Barton, Palawan. Talagang taga Palawan, ibibida talaga yung Palawan. Sa Masbate yan. Talaga. Hindi. Anuhin lang natin yung liwanag ng picture. Titingnan natin kung talagang absolutely clear na talagang reconcile tayo ng Panginoon doon sa kanyang kamatayan. Part Rafi. Romans 5:10, for if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Thank you, Part Rafi. Kita niyo kung gaano tayo katiyak sa ating kaligtasan? Ano naging kondisyon nun? Habang tayo ay kaaway ng Panginoon, hindi dahil inaway niya tayo, kung hindi tayo ang nagrebelde sa Kanya, nabasa natin yan sa Isaiah chapter 59 verse 2, tayong humiwalay sa Kanya. So, magitan habang tayo ay kaaway ng Diyos because of His agape and conditional, unchangeable, self-sacrificing love, ginawa niya tayo ay pinagkasundo muli sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Pero hindi natatapos doon. Mas higit pa dito na tayo ay pinagkasundo na tiyak na tayo ay maliligtas sa magitan ng kanyang buhay. Maliwanag po ba yan mga kapatid na tayo ay pinagkasundo na? Ano nga ang topic natin? Day of Atonement. So atonement na siya ngayon. Bunso, hindi muna tayo mag-aaral ngayong gabi kung ano mga gagawin natin dito sa atonement. Titingnan muna natin yung purpose tsaka issue. Ha? Hindi muna, binanggit ko lang yung kanina yung mga jewelries tsaka strong drinks at binanggit mo rin yung pagkain ng karne. Sa susunod natin pag-aaralan yan. Sino nang kasunod ni Part Rapi? Balik na kay Kuya Piper. Naha. 2 Corinthians 5:18 to 19. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Kita natin, thank you Kuya Pipes. Nakita natin to. God, all things are of God. Sinong God? Si God the God Father. na nagbalik loob sa atin, nagpagkasundo sa atin sa magitan ng ating Panginoon Yesus. At sa kanyang pakikipagkasundo sa magitan ng kanyang bugtong na anak, binigyan niya tayo ng gawaing pakikipagkasundo. Anong gawain ito? Na ang Diyos ay na kay Kristo, kanyang ipinagkasundo, hindi yung believers mga kapatid the world, buong sanlibutan, buong generation yan, sa kanyang sarili. Paano niya ginawa ito? Sa pamamagitan ng hindi niya pag-atang ng ating mga kasalanan laban sa atin. So binigyan niya tayo ng mensahe na ito pala siya ang nakipagkasundo sa atin. At hindi lang yan, pinagkatiwalaan niya tayo ng mensahe, yung word dyan is the message. He hath committed us the word or the message of reconciliation. Meaning, kung tayo magbibigay ng Bible study, hindi natin pipiliin yung tao na magbago muna bago natin bigyan ng Bible study.
Kung anong kalagayan nila, kung lasing sila, imbitahan mo kung Bible study. Kagaya nangyayari sa Palawan. Part Rafi naka-experience yan. Pero umalis na yata. Part Rafi, umalis na yung lasing na nag-attend ng Bible study natin sa atin na hubad. Tapos umalis na siya dyan. Wala na siya dyan ngayon. Umuwi na ng probinsya. Ah, Sinama na ng kapatid. Kasi wala naman kasi asawa yun, tapos may sakit. Pero maganda yung experience natin nun, ano? Habang Ganda. nagkakantahan tayo ng papuri sa Panginoon, sasayaw-sayaw siya. Na Tapos, walang damit. oo. Walang pang itaas na damit. Yung isang elder doon, mukhang gusto niyang paalisin eh. Kapag Rafi. Kasi parang nanggugulo sa... Tapos sumama sa Bible study, no? Nagbumalik, nagbihis, dala na yung aso niya, tsaka ang bis na. So, ganyan mga Naka-polo kapatid. shirt na pagbalik. Oo. Ganyan ang pinagkatiwala ni Lord sa atin na mensahe. Kung minsan namimili tayo ng tao na dapat yung mabait lang na tao yung Bible study. Kahit sino sila kung talagang tatanggapin nila na magbigay ng Bible study. Kanina nasa hospital ako, yung may sakit, nung panahon parang di siya naniniwala ng mga Diyos, basta mamuhay lang ng maayos. Ngayon, interesado na siya ng Bible study, pero first time lang namin kanina, kaya sabi ko, acquaintance muna tayo, kwentuhan muna tayo, kasi pangit naman na first time lang natin Bible study. Pero, binigyan ko na siya ng anak siya ng Diyos, at lahat tayo nag-fail sa mga standard ng Panginoon, kaya umaabot talaga yung sakit sa buhay natin. So, nakuha natin ito mga kapatid, maliwanag to sa atin. Isa pa, sino yung last na nagbasa? Si Kuya Piper. Ngayon naman, Kuya Rafi. Kuya Rafi, ikaw pa rin. Maliwanag pa rin yung picture, no? Si Kuya Rafi naman ngayon. Colossians 1:20-21. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. Yan. So ito mga taga-Colossians, mga pagan yan sila. Ngayon, narinig nila, tinanggap nila yung gospel. Sabi ng Panginoon, dati kayo ay mga aliens. Alienated kayo, hiwalay kayo, separated kayo sa Panginoon. Pero ngayon, yet, now, hath he reconciled. Tingnan natin yung mga verb tense, mga kapatid. Lagi ng past tense sa Panginoon. So, ang ibig sabihin dito, is it really sin to eat lean meat? Curious lang. Saka na natin pag-usapan itong mga pagkain ha. Dito muna tayo sa activity ng Panginoon para sa atin. Alam ko na exciting ito na usually kasi ang bilis natin mag-focus kaagad sa anong gagawin natin at mga hindi gagawin. Tama. Nalilist tayo doon sa activity ng Panginoon para sa atin. Kaya nananatili yung confusion. Unahin muna natin yung ginawa talaga ng Panginoon at gagawin ng Panginoon. Sa oras na isplastada yung sa mind natin, doon na tayo papasok anong isusuot, anong hindi isusuot, anong kakainin, anong hindi kakainin. Kasi na-establish na tayo. Okay? Basahin muna natin yung isang verse para mas maliwanag sa atin. Si Kuya Rafi nagbasa nito? Kuya Rafi, pwede pa extra? Basahin muna natin yung extra verse na ibibigay ko. Romans chapter 14 verse 17 para maliwanagan tayo. Masarap kasi Chicken Joy sa Jollibee. Oh. Ay talagang masarap yung Chicken Joy tsaka manginasal pero saka na natin pag-usapan yan. Ayaw marinig ni Sister Daisy ang kumain ng manok. Sister Daisy? Romans 14 verse 17. Tingnan muna natin to ha. Para ma-establish muna tayo dito sa focus natin sa yung Day of Atonement. Kasi activity ito ng Diyos. Wala pa tayo dito. Lahat ng pag-aaralan natin, ano ang ginawa ng Diyos at ano ang gagawin niya para sa atin. Romans 14:17. Sige, Atinets. Romans 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and a joy in the Holy Spirit. Yan. So,
sa focus ng kingdom, thank you, Ate Nets. Sa focus ng kingdom of God is not actually what we eat, what we drink. Mga activities yan para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin, pero hindi muna tayo pupunta dyan. Because the kingdom of God is not meat and drinks, but it is what? Righteousness, peace, and joy in the Holy Peace and Spirit. joy in the Holy Spirit. Okay? So thank you. Ngayon, si Ate Nets naman ang magtatanong sa atin ngayon. Ate Nets, pabasa nito. Yan. How can there be a final atonement to be accomplished sometime in the future if the atonement on the cross was full and complete? Yung mga binasa natin kanina ng mga ginawa ng Diyos, yun ang reconciliation ng Diyos para sa atin, reconcile niya na tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ngayon, paano pa magkakaroon ng pakikipagkasundo pagkatapos ng 1,000 years kung ang pakikipagkasundo ay buo at tapos na doon sa cross? Diba? So karamihan ng Christians, 98% na Christians naniniwala ng full and complete atonement by the death of Jesus Christ. Kaya maraming naniniwala doon sa Leviticus 16 tsaka sa Leviticus 23 na wala na yun, tinapos na yun doon sa cross. So saan ngayon papasok yung kambing? Wala namang issue doon sa cross ng tungkol sa kambing. So, mga kapatid, ang Bible, punong-puno ito ng tinatawag na paradox. Pag tiningnan mo yung isang verse o isang passage, para siyang kumukontra doon sa kabilang passage. Bigyan ko kayo ng example ha, ng paradox. Ano yung nababasa nyo dyan? Interactive muna tayo. Anong word ang nandyan? False. Ha? False. False. True. True. Pinagsama siya, no? Trolls. Trolls. Palagay ko hindi trolls yan. Trolls. Ha? Trolls. Wala namang trolls dyan eh. Yan ay pero pero pinagsama yung false doon sa true. So, pag wala siyang color coding, hindi mo makikita na may kaibahan pala. So, nandyan yung false, nandyan yung true. Ganyan binabalaktot ni Satanas ang katotohanan ng salita ng Diyos. Na gagamitin niya, ipapalabas niya parang totoo, pero yung pala balaktot. Isa pa. Ito yung tinatawag na paradox. Nandyan yung dalawang bagay na parang magkakontra. O yung iba nakita nyo na ito, di ba? Yung babae dyan sa picture, isa lang yan o dalawa, matanda o bata? Bata at matanda. Ano ito ni York? Alam na natin yung bata at matanda dyan, ano? Nakita na natin dyan o meron pang hindi nakakita dyan? O ito naman lalaki, matandang lalaki o batang lalaki? Cowboy yan, kuya. Boy, Cowboy. ano nakikita mong cowboy? Yung bata o yung matanda? Yung bata. Bata naka-side view. Oo. Yung matanda, Yung hindi naka-side view. side view rin eh. Side view pala. Ha? Ano yon? Any comments? Oh. So mga kapatid, isang larawan pero dalawa ang nakikita natin. Depende sa tingin natin kung dalawang nakikita natin. Pero sa Bible, laging paradox, para silang kaaway. So by the time na mapag-aralan natin ito sa magitan ng ipapahayag sa atin ng Banal na Espiritu from the Word of God, dito natin makikita na ang Bible nagtuturo sa atin ng dalawang katotohanan. Una, yung objective truth, yung ginawa ng Diyos para sa atin kahit wala pa tayo. Parang ginawa ng mga lolo at lola natin. Nagpundar sila ng mga lupain. Tapos, pinamana sa ating mga magulang. Namatay na yung mga magulang natin. Bago sila namatay, pinasapasa naman sa atin ngayon. Tayo na ngayon yung mga nag-aaway-away.
Kasi ang intention ng lolo natin na hindi maghirap yung kanyang anak at kanyang mga apo at makatapos pag-aral. So bumili ng lupa. Ngayon, tayo ng mga tumanggap ngayon ng lupa, tayo na ngayon nag-aaway-away doon sa korte. Pero ang ibig sabihin nitong objective truth, anong ginawa ng Diyos sa lahat ng tao, lahat ng henerasyon, yan ang objective truth. Ngayon, itong subjective experience, ginawa ng Panginoon para sa lahat ng tao, ang experience na to ay individual, hindi pangkalahatan. So itong objective truth para sa lahat, subjective experience para doon lang sa tumanggap. Nakuha natin mga kapatid, kagaya doon sa Masbate nung panahon, ang bahay namin may bubong tapos merong, anong tawag niyan, yung gutter sa gilid? Lulod. Oo, doon sa gutter dadaan, meron kaming tangke. So yung tubig pupunta doon sa tangke. Yung mga bahay na walang ganon, walang tangke, yung ulan babagsak lang sa lupa. So yung biyaya at kaligtasan ng Panginoon para sa lahat ng tao, pero yung experience, individual yan mga kapatid. So sa panahon na makita natin kung ano palang kaibahan nitong dalawa, doon natin makikita na ang Bible hindi nag-aaway. Tinuturuan tayo ng Bible ng maliwanag na pag-unawa. Ulitin ko, yung objective truth, ginawa ng Diyos para sa atin kahit pa bago pa tinatag ang sanlibutan, before the foundation of the world. So, pinaslang na siya before the foundation of the world. The lamb slain from the foundation of the world. Revelation 13:8. Okay? So yung objective truth, na-reconcile na tayo. Ang panawagan naman ng Panginoon, tinatanggap ba natin yung reconciliation na yon? Okay? So ngayon, isa pa sa mga titingnan natin kung sa paradox dito, para ano nakikita nyo na shape dyan? Puro kalahating V, ano? Pag dinugtong mo siyang tatlo, tatlo na, nakarugtong na siya. At isama-sama mo, ano ang meron tayo? Triangle. Di ba? Ito naman, parehong shape. Parehong shape. Tapos, isama-sama natin siya. Ang mabubuo niya ay ano? Triangle din. So, ilang triangle ang nandyan? Dalawa. Meron ba silang kaibahan? Yung isa nasa kanan, yung isa sa kaliwa. Yun yung kaibahan. Pero ang obvious, yung kulay. Yung isa blue, yung isa gray. May isa pa, ano pa? Yung positioning. Yung isa, baliktad. Yung isa, inverted. Payoko, tsaka pataas. So, nandyan yung tatlong differences nila. Kahit pareho yung angle nila. So, dito ngayon, tapos na si Ate Nets. Si Sister Gina naman ngayon. Sister Gina, pwedeng pabasa? Sige po. It was a day that pointed forward in reality to the culmination of the plan of redemption that God had purposed in Jesus Christ. The Day of Atonement involves four things. One, God will vindicate the saints. Number two, God will cleanse the heavenly sanctuary. Number three, God will bring sin an end. And number four, he will usher in everlasting righteousness. Thank you, Sister Gina. Nakita nyo may gap itong dalawa dito? Kasi itong first two, mangyayari yan sa investigative judgment or sa pre-advent judgment. Yung bago darating si Jesus sa second coming. Ito naman 3 and 4, mangyayari naman yan pagkatapos ng 1,000 years when God will totally eradicate sin and He will usher in everlasting righteousness. So itong apat na events na ito, karugtong yan ng Day of Judgment, 1,000 years hanggang Day of Atonement after the 1,000 years. Maliwanag po ba yan sa atin mga kapatid? Opo. Pick up ba natin? Sige. Ngayon, tuloy tayo.
Si Sister Daisy na ngayon. Merong dalawang issues na involved dito sa tinatawag na Day of Atonement. Number one, di ba yung Day of Atonement natupad na dun sa cross? Pangalawa, bakit kailangan linisin yung langit, yung heavenly sanctuary? Sino ba nagdala ng kasalanan doon? Sino ba ang nagdumi ng langit? Ipabasa muna natin ito kay Sister Daisy, no? Sa Acts chapter 7 verse 44. Punta muna tayo sa sanctuary service yung binigay ng Panginoon doon kay Moises. Sister Daisy? Wala, Sister Daisy. Yan. Ano po kuya, ito? Oo, please. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he had appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen. Okay. Ngayon, isa pa ito nagbibigay ng confusion sa atin kasi pag sinabing tabernacle, yun yung sanctuary doon sa Old Testament. Pag nakita natin na si Moses should make it according to the fashion that he had seen. Parang ang pattern, ginawa natin na pattern, yung model ng building, yun din ang building sa langit. Pag sinabing tabernacle of witness, ano pa yung witness na natatandaan nyo in the last days sa proclamation ni Jesus Christ, kung may naalala kayo? Matthew 24:14. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all nations. So itong pinagawa ng Panginoon na sanctuary doon sa ilang, na pinagawa kay Moses, pattern siya, passion siya, pattern of salvation, hindi siya pattern of building. Maraming kokontra nito, maraming hindi maniniwala. Kaya karamihan ng presentation natin ng sanctuary, puro tayo doon sa mga furniture. Pero purihin ng Panginoon, ngayon marami na rin nakakaunawa ng yung furniture para it represents, nagre-represents kay Jesus at kanyang activities para sa ating kaligtasan. Pero marami pa rin nananatili na itong sanctuary sa wilderness, yan yung pattern ng sanctuary doon sa langit. Kasi according to the fashion that he had seen, yung pinakita sa Mount Sinai. Yung pinakita ng Panginoon sa Mount Sinai na pinagawa kay Moses na sanctuary para ipakita ng Panginoon ang kanyang plano, panukala ng kaligtasan mula sa umpisa hanggang sa katapusan. It's not about building, it's about the movement, the dynamics of the everlasting gospel. Nakuha natin mga kapatid? Patuloy natin, Sister Daisy. Desire of Ages, page 161. Ano ang purpose pagpatayo ng sanctuary na yon? Isa sa mga Christian gospel writers. Okay. Desire of Ages, page 161. That temple, erected for the abode of the divine presence, was designed to be an object lesson for Israel and for the world. Object lesson pala yon. Ano yung object lesson doon? The object lesson is how God will save man from beginning to end. Paano nag-umpisa at anong nangyari sa tao. So nakita niyo yan mga tao doon sa sa nakaposisyonan sila ng by 50 and by 100. Bago sila papasok dito sa pinto, kung nagkasala sila, magdadala sila ng tupa. So ngayon, pag merong ginawang kasalanan yung isang tao doon, magdadala siya ng tupa. Kita siya ng karamihang tao. So pag may naglalakad dyan, nakita ng tao na may daladalang tupa, ano ang pag-uusapan nila? Naku, si Brother Epi, inaway na naman si Sister Remy. Kita mo may dalang tupa. Ang kasalanan nagpahiwalay sa atin, hindi lang siya nagpahiwalay sa atin, nagdadala din ng kahihiyan. So papasok siya dito sa gate, sa courtyard. Pag pumasok ang tao, 9 feet yan. 9 feet ang taas. Pag pumasok ang tao dito, kahit ano pang chismis all around the world tungkol sa iyo na gumawa ng kasalanan, you are already covered by the white robe of righteousness of Jesus Christ.
nandun ka na sa loob ni Jesus. Kahit ano pang sabihin nila, you're already covered by the perfect righteousness of Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Yan yung objektiso ng sanctuary. Hindi ito pinagawa ng Diyos para gawin natin yung ginagawa ng mga pagano na mag-o-offer din sila para to appease an angry God. Gawa natin yan, mga kapatid. Sana, no? Yan. Tuloy tayo. Sino na magbabasa ngayon? Si Part Rafi na. Punta natin yung Leviticus 16, 20 to 22. Part Rafi, okay ka lang ba dyan? Baka na walang signal si Part Rafi. Andiyan siya pero baka ay siya. Nakamute. Ayan. Oo. Okay, Leviticus chapter 16, verse 20 to 22. And when he had made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. Sandali lang, And Part Aaron, Rafi. Sandali lang. Pagkatapos nitong reconciliation, ano nang gagawin? He shall bring the live live goat. goat. Okay. Tapos anong gagawin, Part? Verse 21. Verse 21. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of men into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. Thank you, Part Rafi. So yung isang goat, live goat, anong gagawin ng sacerdote? Ipapatong niyo yung kanyang kamay sa ulo ng buhay na kambing. Tapos, i-confess niya, nakita niyo yung tatlong definition ng kasalanan dyan, iniquities, transgressions, and sins. Tapos dito sa 22, yung live goat shall bear upon him all their iniquities in the land not inhabited. Ang naging problema dito, mga kapatid, ininterpret natin ito na parang inilipat yung kasalanan mula doon kay Aaron na nagre-represent ng sangkatauhan kasi ay yung priest nagre-represent siya ng people eh. Tapos parang linipat siya doon sa ulo ng kambing at ngayon lumipat ngayong kasalanan natin doon sa kambing na yon. Tapos dinala ng kambing na yon at siya ay pinakawalan doon sa ilang. So ngayon, kung itong kambing na ito ay si Satanas at inilipat sa kanya yung kasalanan ng buong Israel, sino na ngayon yung sin bearer ng Israel at natin? Kung itong kambing na to ay nagre-represent kay Satanas. Lalabas. Na? Si Satanas. ang ating Ang- sin bearer. Nakita Oo. niyo? Kaya napakahalaga, mga kapatid, na hindi natin pwedeng itong i-shortcut na study. Kasi pag hindi natin naunawaan, i-accuse talaga tayo ng maraming nag-aaral ng Bible. Nasasabihin, dalawa pala ang tagapagligtas nyo eh. Si Jesus, linigtas kayo dun sa cross, at si Satanas na siyang nagdala ng inyong mga kasalanan. So mahalaga ito, mga kapatid. Okay, so tingnan muna natin yung definition ng sin, kung okay lang sa inyo. Thank you, Part Rapi, ha? Kuya Pipes, ikaw naman ang teacher ngayon. In the Hebrew Bible, there are 12 words for sin, and in Greek, there are 5. We can squeeze them into 3 categories. Iniquity has to do with what we are by nature. The Hebrew word simply means bent and has to do with our innate sinfulness. Number 2, sin is missing the mark. That is, missing the mark innocently. And then the third one, transgression, is our willful disobedience. Yung iniquity, yan yung ating pagkabuhay natin, yan na yung daladala nating likas. Self-centered, bent to self.
Kaya lahat ng gagawin natin, maglingkod man tayo sa Diyos o gumawa tayo ng mabuti, di tayo gumagawa, yung masama na gawain, talagang natural yan. Pero kahit gumawa tayo ng mabuti, namimiss pa rin natin yung glory of God. We come short of the glory of God. Ngayon, pagkatapos nating naligtas, narinig natin yung message, nagpatuloy pa rin tayo sa pag, hindi pakikinig at pagtanggap sa salita ng Panginoon, yan na yung tinatawag na transgression. Isa-isahin muna natin ito sandali lang. Parang madali lang ito eh. Si David, nung na-recognize niya at pinakilala sa kanya ng banal na espiritu na siya ay nagkasala, ito yung confession niya. Psalm 51, 2-3. Wash me thoroughly from my iniquity, cleanse me from my sin, because or for I acknowledge the transgressions and my sin is ever before me. Ano itong iniquity? Iniquity is bent to self. Galing yan sa tungkod o tungkod, baston sa Bisaya, ng shepherd. Yung ulo-ulo niyan, ginagamit yan pag naliligaw yung tupa, susungkitin yung liig at dadalhin siya sa tamang daan. Hindi sa dating daan, sa tamang daan. Okay. So, na-realize ni David na siya ay pinaglihi na mismo sa pagiging makasarili. At sa kasalanan, siya ay pinaglihi ng kanyang ina. So, yung totoo kay David sa kanyang pagkatao ay totoo sa atin. Yan ang ating likas. No? Ikaw, Junior, pag masama ang loob mo sa kung sinong pinagkakasama ng loob mo, pahiramin kita ng baril na ganyan. Gusto mo? Barilin mo yung kalaban mo? Kung gusto mong high-powered na baril, Sister Daisy, kung may kaaway ka, ayan, gusto mo hiramin yan? 45 Magnum? 44 Magnum? So, yun yung iniquity. Yan ang nature natin, bent to self. Lahat ng gagawin natin, polluted with self. Gusto natin merong glory. So, because of that nature, lahat ng ginagawa natin, we are missing the mark. We come short of the glory of God. Okay? So, yan ang pangalawa. Yung pangatlong definition ng kasalanan, pag nagdadrive ako, tapos ang driving ko ay 110 miles per hour, may kasalanan ako, wala. Meron. Anong kasalanan ko? Overspeeding. Overspeeding ba yan? 110. Paano ko malaman na overspeeding ako? Merong mga signs sa road kung ganong speed limit. Pero dito may sign, wala. Diyan wala. So, hindi siya overspeeding. Magiging overspeeding lang siya, sabi ni Ate Nets, kung merong sign. Pero pag walang sign, dangerous speed. Violation. Kuha natin mga kapatid. Okay, pag meron ng sign, doon na siya magiging overspeeding. Ganon din yung missing the mark natin. Pag nakita na natin yung signs ng Panginoon tungkol sa ating pamumuhay at nagpatuloy pa rin tayo dun sa ating mga gawaing pangmakasarili, yun ay lilipat na siya ng pagsasalangsang. So wag nating ililimit yung kasalanan doon lang sa pagsalangsang ng kautusan. Kasi pag linimit natin yon, tayo na mga nakikita natin na wala tayong ginagawang masama, ano nang tingin natin sa sarili natin? Hindi Holy. tayo makasala. Yan. So ngayon, yung mga nagsasalangsang, tinitingnan natin makasalanan sila, tayo, we will feel holier than somebody else. Kasi wala tayong ginawang masama eh. So dapat makita natin yung sinful nature natin, yung bent to self, iniquity, na kahit wala tayong ginagawang mali, nandun pa rin tayo sa kalagayan, state of sinful men. Okay? Tingnan natin yung Romans chapter 5 verse 14. Ako na magbabasa. Sinabi na ito ni Pablo, Romans 5:14, na gayon pa man, ang kamatayan ay naghari mula kay Adam patungo kay Moises. Saan banda si Enoch dito mula kay Adam papunta kay Moises? Pang-7 generation. So hindi ligtas si Enoch dito. Death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, according to the transgression of Adam. So mula kay Adam, papunta kay Moises, lahat namamatay. Bakit? Kasi yung pagkasala ni Adan doon sa verse 12, damay lahat ng taong linalang ng Diyos. Nakuha natin mga kapatid. So mula doon kay Adam,
papunta doon sa Mount Sinai sa panahon nila Moises, mga tao namamatay kahit hindi sila nagkasala kagaya ng pagsalangsang ni Adam. Nakita niyo yung dalawang word na kasalanan dyan, sin and transgression. So meaning, people who miss the mark, they die even if they did not transgress. Maliwanag po ba ito sa atin mga kapatid? Sana. No? So ngayon, nung binigay ng Panginoon yung kautusan, hindi niya binigay ito para isolve yung sin problem natin. Kung hindi, sa Galatians 3:19, ipapakilala ng kautusan ng Panginoon na tayong lahat ay nagkasala at hindi lang tayo nagkasala, tayo ay mga mananalansang. Walang exempted dito. Mababasa niyo yan sa Romans chapter 3 verses 9 to 11. James chapter 2, ang kautusan binigay kay Moses para kumbinsihin tayo na tayo ay hindi lang mga makasalanan, tayo ay mga mananalansang. Romans 3:20, sa magitan ng kautusan, nagkaroon tayo ng pagkakilala sa kasalanan. The knowledge of sin. Romans 5:20, hindi solusyon, kalutasan ng problema ng kasalanan. Kung hindi, ipinakita ng Diyos na mas higit pa pala yung kasalanan natin. Hindi lang tayo gumagawa ng mali. Kung hindi yung nasa looban natin, doon nakatira yung kasalanan sa atin. Romans 7:7 to 13, the law exposes our sinful condition and reveals our total bankruptcy with regards to righteousness. Kita natin mga kapatid. So balikan na natin itong issue. So yun ang definition ng kasalanan na iaatang doon sa kambing na buhay. So nakita na natin yan kanina, di ba? So ang magiging tanong ngayon, sa bawat kasalanan mga kapatid, okay, bawat kasalanan, merong tatlong bagay. Una, pag nagkasala ako, halimbawa ninakaw ko yung motorbike ni Kuya Piper, nakita sa CCTV na ako talaga yon, napatunayan na ako nagkasala, ano ang declaration sa akin doon na napatunayan ako na ako nagkasala? Guilty. Guilty. Oo. So dahil totoo na ako ang nagkasala, guilty ako ngayon, anong kasunod nun? Punishment. Punishment. Pero meron pang isa na hindi pa dito. Doon yan, itong guilt and punishment, yan ang inayos ng Diyos doon kay Kristo sa buong sanlibutan. Meron pa isang bagay na ididil yan, aayusin yan doon na sa Day of Atonement. Kaya sabi ko kanina, huwag tayong ma-confuse sa the atonement at the Day of Atonement. Kasi yung sa the atonement doon sa cross, inayos ng Diyos, ang pinawalang sala tayo doon. We were justified through the death of Jesus Christ. Tinanggal yung guilt natin. Bakit guilt? Si Adan nagkasala. Yung guilt, mga personal yan na ating mga kasalanan. Hindi lang tayo ilinigtas mula sa kasalanan na namana natin kay Adan, kung hindi kasama din yung ating mga personal guilt. Pwede pabasa ng Romans chapter 5 verse 16 kung pwede. Talagang dibdiban itong study natin ngayon ha. Sabihin niya lang pagpagod na ako kaya alas 11 na kasi. Alas 12 na dyan sa Pilipinas. Ipa-part 2 na lang natin ito kung in case na magbigay kayo ng comment nyo kung itutuloy pa natin ito. O sa Pilipinas, pwede naman kayo kumain siguro habang nag-aaral tayo. Romans 5:16. 16. Again, the gift of God is not like the result of the one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. Nakita niyo yung many trespasses? Tinutukoy ni Pablo dyan sa verse 16 na hindi lang tayo linigtas ng biyaya ng Diyos sa kasalanang namana natin kay Adan. Hindi yung guilt na yung namana natin ha, yung nature, yung likas. Dahil yung namana natin kay Adan yung likas, meron din tayong mga personal na kasalanan. Yan yung tinatawag dyan na many transgressions. Kita niyo? Yan tinutukoy ni Pablo dyan na many transgressions. So doon sa cross, inayos ni Kristo ang namana natin kasalanan kay Adam kasama yung ating mga personal na kasalanan. So dahil inayos niya yung guilt natin doon sa cross,
inayos na rin niya na hindi na tayo ipapanis. We have been justified and no more condemnation. Praise the Lord. Hallelujah. Pero ano pa yung pangatlo? Ayusin mo. Acquittal. Ha? Ayusin muna natin to. How complete was Christ's sacrifice on the cross for sins? Hebrews chapter 10 verse 14. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Isang beses lang pala si Jesus mag-sacrifice. So yun na yung atonement. Bakit may day of atonement pa? Tingnan natin ha. When Jesus cried out sa John chapter 19 verse 30, it is finished. He was declaring to the world that the whole humanity, generation to generation, the whole human race was fully redeemed. This is God's supreme gift to the whole world. All who have accepted this salvation by faith and are sanctified by that sacrifice stand perfect forever in Jesus Christ. Isang beses lang talaga siya. Involved tayo dyan lahat. So ito na yung magiging question natin. Siguro, habang malalaman natin ito ngayon, tatapusin muna natin dito sa study natin ngayon. Ano nga yung tatlong bagay sa, halimbawa, inutusan ako ni Sister Daisy na nakawin ko yung motorbike ni Kuya Pepper. Nakita sa CCTV akong kumuha. So, sinong guilty? Ako. Dahil may guilt, anong kasunod nun? Punishment. Pero may isa pang bagay na dapat malaman natin kung bakit nangyari yon. Yun ang hindi makikita sa CCTV. Yun ang dapat malaman natin, yung pangatlong issue dun sa kasalanan. Sabihin nyo lang ha kung ititigil na muna natin to. Mastermind. Oo. Tama yan, mastermind. What is the issue in the Day of Atonement? Kung doon sa cross, sa The Atonement, ang issue ay guilt and punishment, ano naman yung sa Day of Atonement? This is one of the issues that was not dealt with on the cross. That is to be dealt with on the Day of Atonement. Alam nyo kung ano yun, yung pangatlo? Responsibility. Yan. Thank you, Kuya Pipes. Hindi nakita sa CCTV na si Sir Daisy pala ang nag-utos sa akin na kawin ang motorbike ni Kuya Pipes. So yun ang ididil dun sa Day of Atonement. Kaya merong dalawang kambing. Ngayon, dahil alas 11 na at baka ma-overload tayo, siguro gagawin na lang natin ito ng part 2 sa susunod na Webes. Okay ba sa inyo? Yes. Para Sige hindi po. masyado mapagod yung mind natin. So the issue, ang God dealt at the cross, guilt and punishment. Yan ang the atonement. Yun yung reconcile na tayo sa Panginoon. Pero pagdating dito sa Day of Atonement, ang magiging issue ay responsibility. Sinong responsible nung pumasok ang kasalanan? So yan ang pag-aaralan natin next week. Okay? Bakit dalawang kambing? Saan si Jesus dan? Kung si Jesus itong kambing, isang kambing dito, bakit kambing? Di ba si Jesus Lamb of God which taketh away the sin of the world? Ngayon, kung itong kambing naman na ito ay walang dungis, walang spotless na kambing, paano siya maging Satanas? Ay si Satanas nga yung author ng kasalanan. So yan ang magiging patuloy natin na pag-aral part 2 next week mga kapatid. So ipag-pray natin, nabigyan tayo ng Panginoon ng liwanag. At basahin din natin, pag may chance kayo, basahin niyo yung Leviticus chapter 16 and Leviticus chapter 23. Doon kasi yung issue ng Day of Atonement. So dito na muna tayo magtatapos. Tayo ay manalangin mga kapatid. Pagkatapos ng prayer, i-end natin yung recording. Interaction tayo. Let us pray. Salamat Panginoon sa inyong patuloy pakikisama sa amin at paghimok sa amin. Patuloy mag-aral ng inyong banal na salita upang inyong ipahayag ang katotohanan ng mga itinago ng kaaway na matagal ng panahon. At ito ay sa magitan yung biyaya, patuloy nyo kami binibigyan ng pusong naghahangad na patuloy magsaliksik, mag-aral ng katotohanan upang ang katotohanan aming maranasan ang pagpapalaya nito mula sa pandaraya ng kaaway. Pagpalain lahat ng aking mga kapatid na nandito ngayon at sa mga makakapakinig pa nito na inyong dakila, banal na pangalan ay patuloy mapatotohanan
na kayo ay tunay na Diyos, ang inyong pakikitungo sa kasalanan ay matuwid at makatarungan. Salamat, Yes. Panginoon, sa pagtugon sa aming panalangin, pagpatawad sa aming kasalanan, pagbigay ng katiyakan ng aming kaligtasan. Itong aming dalangin sa matay sa pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, so i-stop ko na muna yung recording. Sana yon? Stop recording. God bless everyone.